Banal Gaming, ROOC, kamusta mga tropa? Actually, pag-uusapan natin ngayon is regarding sa Feder. Marami pa kasing mga tropa na hindi alam or hindi pa masyado familiar. Katulad ko, 1 week plus lang ako Pero meron akong mga napanood, mga napagtanungan. Ito is based lang sa akin. So kung meron kayong mga ibibigay na input na mas maganda, bukod sa akin, sa nabanggit ko, again, magtulungan tayo, lalo na maraming mga gustong maglaro ng mga bago dito sa Ragnarok Origin Classic. So first, i-check natin yung feather. Para saan ba yung feather? Actually, yung feather kasi is additional stats bonus. Napakaganda talaga, sobrang bonus. Para sa character natin, feeling ko nga nandito talaga sa feather talaga ang isa sa mga key para talagang mas ma-maximize natin yung character natin upang maging malakas. So, una, ang titignan natin, ano ba talaga yung direction natin? Bago muna tayo maglagay ng kung ano-anong mga bagay. So, una, set bonus po tayo. So, for the set bonus, actually, maraming mga pwede kang gawin dito na, ano bang tawag nito? Madali lang. For example, itong Nightingale Cry. So, ang kailangan mo lang is isang blue at saka isang purple. Kapag napagbangga mo sila, actually, magkakaroon ka ng bonus na P-attack. So, sa mga bago, malimit, yan yung mga ginagawa, etc. Meron din naman na Sorrow. Ang gagawin naman nito is 1 purple, 1 yellow. So, yung bonus ang lagi talaga nating ipofocus dito mga tropa. So, sa bonus natin is meron kang P-attack, meron ka din attack stats. Meron din Hawk Owl Eye. Or rather, Hawk Owl's Eye. So, ano bang tawag nito? Kapag ginawa mo to, ang bonus niya is P-attack. Meron din naman na 3 purple. Ang bonus niya kapag ka nabuo mo is meron kang 35 na physical attack and magic attack. At meron din naman Hawk Owl's Dance. So, P-attack, magic attack plus 36, tapos magkakaroon ka ng 30% na additional attack stats. Meron din Hawk Owl's Will, na kapag ka isang purple, 2 yellow, is ito na, mas dumadagdag na yung bonus kasi mas humihirap na yung requirement para mabuo mo siya. Mamaya titignan natin kung paano ba talaga to binubuo tong mga to. So, meron kang bonus na physical attack at saka magic attack na plus 46. Meron kang PvP damage bonus na 20. Meron ka ng attack stats na plus 30% at meron din PvE stats plus 80%. Meron din Ingle Pierce, so hindi na 3 yung requirement, 4 na ang kailangan mong buuin para magkaroon ka ng physical attack at saka magical attack of 37. Then meron din Eagle Contention. So physical attack, magical attack 37, tapos attack stats plus 30%. Eagle's Raid, physical attack, magical attack 47, PvP damage bonus 33%. Meron kang attack 30%, meron kang PvE 80%. Eagle's Might, meron kang physical attack, M attack 57, PvP damage bonus plus 36, attack stats plus 30%, PvE stats plus 80%. Ito, 5 na yung nire-require na kailangan. So, kapag ka-4 na purple, tapos isang yellow, magkakaroon ka ng physical attack, magic attack na 38, tapos attack stats plus 30%. Ito naman Raven's Plunder. Ito yung bonus niya. Physical attack, magical attack plus 58, PvP damage bonus. PvP na to, lalakas damage natin mga tropa, plus 63, at meron kang attack stats plus 30%. Tapos meron din PvE stats plus 80%. And Raven's Prestige. Physical attack, magical attack 68, PvP bonus damage 66, attack 30%, at PvE
stats, 80%. At ang pinaka mahirap at lagi talagang kung long term talaga ang gusto mo, actually ito siya. Raven's Hour. Kasi bakit? Siya yung pinakamalaki na bibigyan ka ng bonus. So 78 yung physical magical attack, PvP damage bonus 69, attack stats 30%, tapos PvP stats plus 80%. Actually, siya lang po yung may PvP stats. Now, paano ba siya ginagawa? Ibig sabihin, dito po, sa 5 po natin, babalik ko ulit dito, sa 5 po natin, katulad nito, naka-activate po sa akin yung Raven's Hour. Bakit naka-activate? Kasi, 4 yung dilaw. So, kahit ano yan, kahit anong dilaw ang ilagay mo, basta tapos isang purple. Pag nagawa mo yun, magkakaroon ka kaagad ng bonus. Ganon siya kasimple. Ngayon, ang pinakakailangan mo lang talaga dito, depende kung ano yung gusto mong buuin. Pagka medyo short term, ang pinaka-ideal lang talaga sa 5 siguro, it's either itong Raven's Plunder kasi madali lang yung mga materials nito. Medyo madali. At saka Raven's Prestige. Ang pinakamahirap talaga kasi itong Raven's Hour. Sobrang hirap talaga niya. Kaya nga long term talaga yan ginagawa. Pero again, both PvE oriented at saka PvP siya. Now, ang gagawin naman dito para mas maintindihan ninyo, dito sa attack, dalawa yan eh. Attack, tapos defense. Attack, defense. Lalagyan nyo sila palagi, bawat isa. Now, ang nakakount po dito para magkaroon pa ng set stats, para makompleto yung set stats is kung ano yung pinakamababang number. Pero it doesn't mean na wala tong silbi. So for example, dito muna tayo sa una. Again, ang pinili ko yung Raven's Hour. So siya yung activated, kaya ito po yung set stats niya. Now, katulad po nito, 9 na po yung upgrade niya. Tumataas po ito, pero maliit lang. Ang pinakamalaki talaga is the multiplier dito sa set stats. Ang maganda po dito, bawat po isa meron siyang set stats. So ito 36%, 33%. Paano ba siya nangyayari? Computed po siya kung ano po yung pinakamababa. Kung ano po yung pinakamababa mo na ano bang tawag nito? Na tier or upgrade. So for example, meron po ako ditong 9, meron po ako ditong 4, 4, 5. Hindi po siya makakount yung mga numbers po na to. Ang pinaka makakount lang po is kung ano po yung pinaka mababa, which is si 2. Ang problema kasi sobrang hirap po talaga ng dark. Yan ang isa sa pinaka mahirap. Para po hindi po kayo mahirapan, pupunta lang po kayo dito sa backpack po ninyo, punta po kayo sa feathers, at saka sa items equipment po ninyo. Pwede nyo pong pag-aralan kung ano-ano po yung mga gusto nyo pong makuha by obtain. Katulad po, wait lang. Kunyari ito napili mo. Kaya ako po to pinili kasi meron po siyang magical attack, which is malaki yung chance, hindi yung malaki chance, may tulong po siya para po madagdagan po ako ng heal kasi high priest po ako. Ito naman din, ganun din, int at saka magical attack yung kailangan ko. For the sky naman is ganun din, may magical attack. Ito naman is P damage at saka magical reduction, PvP reduction. So kaya ito po yung isa sa pinakamaganda kapag ka magsusupport ka. Pero again ito po yung isa sa pinakamahirap. Ito naman, wala na akong malagay. So, naglagay na lang po ako ng ignore MDEP. Ganun lang siya. Basta kinumpleto ko siya. Ngayon, hindi ko po sinabing tama ito. Ang kailangan nyo lang po is dapat meron po kayong 4 po na dilaw. Dilaw ba talaga color niyan? Yan, dilaw nga. Meron kayong 4 na dilaw, tapos meron po kayong isang purple. So, kailangan nyo lang pong i-explore kung ano po ba yung mga purple po na yon. Ganun lang po siya kasimple. Ano bang purple ang gusto mong ilagay? Ano rin ba ang gusto mong ilagay na pula? So, iba rin naman sa defense. Sa defense naman, ang lagay ko naman is yung soul. So, PDEP 20, MDEP 10,
dahil nga level 10 siya. Pero ang makokopya, ang makukuha lang po dito, ito pansinin niyo po number 2. So 33% lang po yung binibigay po niya na PVP at saka PVE stats. 11 lang po yung attack, PVP damage bonus 15 at saka physical magical attack 18. Dito po sa defense ko po, that's another story. Kasi 36 naman po siya. Kasi bakit? Level 3 po yung pinakamababa. So, hindi po advisable, hindi po ganun ka-advisable, na pataasin mo agad talaga yung isang level. Dapat balance sila. Sabay-sabay mo pong pinapalaki. So, kailangan mo pong lamanan to lahat. Kasi, alternate po yan, maraming bonuses po ito. From defense to attack, defense, attack, defense, attack, defense, attack. So, it's up to you kung ano po yung preference po ninyo. Again, hindi po ako expert. Kung meron po kayong suggestion para sa i-improve po nito, paulit-ulit lang naman po ito lahat Kung ano po yung ginawa ko dito sa taas, yun din po yung ginawa ko po dito sa pangalawa. Pansinin nyo po, Space, Fate, Day, Dark, Sky. So, ganun din po siya dito. Space, Fate, Day, Dark, Sky. Ganun din sa defense. Sunod-sunod yun, puro ganun. Divine, Nature, Tierra, Dark, and Soul. So, ganun din po siya sa pangalawa. Divine Nature, Tierra, Dark Soul. Para nakapokus lang ako na every week, ito lang po yung mga bibilin ko. Ganun po yung ginawa ko. Kasi nga, again, nag-e-enjoy ako sa laro and I'm looking forward po para po sa long term ng improvement po ng characters po natin. Again, hindi po ako expert dito Free feel po. Mag-comment po kayo kung ano po yung tingin nyo po na pwede ko pong palitan para mas ma-explore ko po. Kasi 1 week pa lang po ako sa laro na to. Ginawa ko lang po to para magamit ko po yung platform ko, especially para po sa mga high priest natin na bago o kaya mga support po natin na bago. Hindi po ito ideal for attack for support po tong ginawa ko po na to. Wala po akong idea sa attack or sa mga DPS po natin kasi support po yung character ko po. And I hope nakatulong po ito para po sa mga bago po natin na maglalaro ng ROCC at saka sa mga nalilito kung ano ba talaga ang gusto nilang buuin. Okay? Again, from time to time, kung meron akong papalitan, gagawa ulit ako ng panibagong feather video para mas ma-share ko po sa inyo. Okay? So again, this is Banal Gaming. Thank you, thank you. Maraming salamat talaga sa lahat. Ragnarok Origin Classic. Thank you and God bless to all.